Amen. There you go, may reason na lang. God is good. All the time. Palakpakan na itong Ginoo. Ngayon, salamat kayo sa mga panahon na nagkatingin kita. Diin ang Diyos sa nila karon mga takna. Tungkol kaya Ginoo ang kasulatan sa tuwa o sa tulo na nagkatingin sa ngayon sa Ginoo. Ang niya sa nagkatingin ka na ito. Amen. Palakpakan na itong Ginoo. Hindi lang sa uwan ako ang malibay sa mga invitasyon. Gamata pa rin, promote peace, mutual respect, and spiritual solidarity. Pagkalindot na iso, reinforce the spirit of togetherness. Magkalahi man ang atong pagtuo, abang kita magkiusap na magadaig sa Ginoo. Amen? Managigayag sa uwan, atong takas mamalatungan, na kita pinalanggar sa Diyos. Mausa, tago ako pagpasalamat sa pagkapitan sa mga nagpalayo sa kanilang programa, Kapitan Dumbit, Pinanansin, kapakayo ni Ingat ang sound sa mga pura-pura mo, Father Guy, ito sa pagpalayo sa kanilang manamit ko. Nagtugot siya, manipay siya. Ingat ang sound sa mga obispo, sa desa sa balay-balay. Bisap niyo ito kapit hinusa, ayaw sa mapapangga sa katawan. Isip siya magbalantay sa simbahan, nagitugod si Ginoo. Amen? Munang igsoon, importante sa pagkita mo nina sa punong sa Diyos, kung sa Ginoo, sa patutihon ni Biloy. Kung sa Ginoo, natong isa. Palitihon ni Biloy, ang itutulong mo sa maalamon, makadugang sa iyang alam. Ang isulti mo sa matarang, makadugang sa iyang pipano. Amen? Nasa yung soon nga matag nagapaminaw karon mga pastor o mga igsunan at unay kaalam mo kay Palo bahin sa Diyos. Amen? O niya ginuusap sa ng Timoteo 4:6, bantayin ang inyong kagalingon o buhatang inyong kinunay. Ingat na inyong pagpulunlo. Tipikagin niya maluwas mo ang mamatid kanino. Kung ikaw mismo nga nagawin sa Diyos. Amen? Bosa higalay soon, mausa kong gingon sa unang Timoteo 4:6. Kung itutulong mo kini sa mga igsunan, mahimog kang maayong sulugon ni Kristo Jesus. Makita nila na ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo o sa matulog na pagtulungan nga imong gisunod. Palakpakan na ito kinunso. Atong gisunod ang sugo sa Diyos. Iyon ang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Nagsunod kita sa kamaturan. Malakigalay sa mga dako sa pagpapasalamat sa mga tima nga nindot atong bagsyon at panagiusan o baghantong pasinunod sa kultura, tansyon o kasaysayan sa barangay Silangan. Alang sa pagpadayon, nakalimutan ko sa pagpailaan, ako din si Brother J.R. Aldrina, o sa usap ka Catholic Defender, sa usap sa balay-balay, o sa usap ka Provitor, sa balay-balay. Nangyagigan kami dito sa Kibagay, aron sa hangyo sa magbrigan, kumuhatang kita ang seminar sa mga city. Ako sa tagal ng mga ulo sa mga turay. Okay, kasi sayang man ang atong sundang karong tulog day ang tima ang gustutan sa kalisayan sa barangay Silangan. Sa unsang buhagi, nahimong gustuhan ang barangay Silangan. Atong balikan kay magkaba ang tima, paghandom sa kagahapon, palikamutan sa karon, paningkamot sa karon, panaghipo sa ayang sa ulo. Hiyong tumatong kagahapon sa Times of the Apostles, Roma 15:24. Apan karon na natapos ko na ang akong bulatong dining mga dabika, naglaom ako nga hangtong nga makaduaw na gayon kako kaninda tungod kay nagtinuod gayon ako sulod sa dagkong katuigan
paghimo nini, mabit una ako. Mabit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagkikuman kaninyo sa magkatyo tabangi unya ako sa pagkatyo sa Espanya. Si San Pablo nagsulat sa Taga-Roma nga moto sa Espanya. Unya sa panahon sa tuig 1521 ang Espanya niya sa Pilipinas. Yung sa Magellan. O nahimo Kristohanon ang Pilipinas. Mula ko kay Warang Dapat Kamuras sa taas ng Sultanan. Dito sa Cebu, nagsugod ang pagkakatoliko sa Pilipinas. Sa tuig 1595, nahimo Archdiocese of Cebu. Cebu is considered the cradle of Christianity, meaning cradle dito giduyan ang mga Kristohanon. O dito sa Zamboanga sa tuig 1910, April 10, nahimong diocese ang Zamboanga. So gikan sa Cebu, sa Zamboanga, unya wala kong dagatag siniyo, ang tugyabot sa balay-balay, unyabot sa parokya, unyabot sa silai. O mo kilingin mo nga nahimo nga Katoliko ang silai. Katoliko lang to. Pero wag ta masakot ta wala to bantayan, wala to bantayan nga sunod ng letter. Siya, times of the Protestant Revolution by Martin Luther sa tuwing 15th century, 1517. O niya, ang iyang mga pagtutlo against sa pagtutlo Katoliko. O tataw, di na kami kalimod soon. Unang, bisan naman sa pagkatibulaan sa mga tao, nagtimulawa si Kristo, nga magkiusap na ng katawan sa Diyos. O itimula, natutulog na magkiusap. O ang iyon, sa Matthew 5:9, bulahan ang nanagdawat na managdait ang katawan kay isipon sila sa Diyos ngayon mga anak. Tiyaw na may suot, nakita na katigyo, isipon ng mga anak sa Diyos. Amen? O niya sa Salmo 5:3, pagkakayo o pagganindot doon, magkahimusa pagpuyo ang tanan ingon nga managsuon. Kitang tanan na nagsuon, bisan naman ng kadayang atong pagtuon. O sa Roma 12:18, moto sa mahimo magpagigdait ang tanan tao. O niya sa Matthew 22:39, higugma ang imong sikitaw sama sa imong kaugalingon. Ang atong hugma sa matang usa magpabilin ta ang sikitaw na nagsuon. Kaya usa ang atong na Diyos nga atong nag-alagaman. Muna higilang suon ang atong pamalandungan. Gusto ni Jesus na magkiusa kita. Ingon ang Juan 17:21, nag-amo ako na mausaon ka sila. Amahan, mausaon ka sila. Dinhi ka na to sama nga ikaw, aniya, ganako, o gakuha na kanimo. Aron mo to, ang kalimutan, nga ikaw maoy, nagpadala, ganako. Mauna nga si Kristo, ni ganap sa kalimutan, o gusto siya, nga may usap kita na ito kaniya. O kitinulog nato, Japon, ang pagkahiusa. Sa Efeso 4:6, may salamat ka, Diyos kagamahan sa tanan mga tao. Siya mamo ang labaw sa tanan. O dapat pinaagi sa tanan. O ganihan sa tanan. Tiyaw mo lang kayo sa tanan. O ganihan pa. Efeso 4:5, may usalaman ka, Ginoo, o sa kapagto, o sa katunya. Managigalag sa atong pumaladungan. Ito na yung sa kapagto, o sa katunya, o sa ka, Ginoo. Kapag nang
ng division na. Mula naniniwag kita na magkahiusan. Efeso 4:3, paningkamuti arang matunhan ang ilang palaghiusan na hilatag sa Espiritu, di ba? Sa palagdait na nagbukos ka ninyo. Palagdait na nagbukos ka ninyo. Mo nagigalang sa bisa kaman sa lahat ng pagtuo, malaigso na iya kung kita malaigso. Wala kita magkatipulaan. Kung sa komunidad din sa barangay Silay, may magkahiusan kita na tumutuo ni Kristo. Amen? Kaya gusto ni Kristo na maghiusan kita, iusaw kita niya, diya sa iyang gugma. Mau nagigaling sa mga kikulusap sa 4:2. Okay lang yan ngayon sila. Mga kasway. So, balita. Efeso 4:2. Check. Bawa. Check. Bawa mic. Mapapsalan ka mo. Pagmago. O mapailugan ka na ngayon. Ipakita ang inyong gugma. Sa usa-usa. Pinagi sa pagtinabangay. Amen? Last na lang. Efeso 4:1. O sa ako, na binilang ko, tungod kanyang alaga sa Ginoo, mag-awag ka ninyo sa pagkinabuhi na takos gayon, iyon yung mga tinawag sa Diyos. Amen? Ang panagiusap, siyempre tinawag sa Diyos ang pinag-importante na invento na itong batunan sa itong pagkagatoliko. Nagamutang isulti, importante ng takinay, apart plus na napay ka sa minutos. Bayo sa ito magaling mo. Kanina ako ang mga amigo na pastor na karon, Pastor Jeff na yung ang classmate na ito. Atong pala ang iyang pagkabuto. May Pastor Higan, abadan, atong pala sa pagkabuto. Amigo kayo ko, si Pastor Abadan, Jumal. Atong pagkabuto niya atong amigo, si Pastor George, atong big pastor ito. Isa ka po pa nito. Malaking po sa inyo, ang nagpiling na ako ang pinpod sa mga kung dili ko dili mong namatutok sa pagkakatuloy ko. Maglalay ka na itong kapto o sa atis ng kailanganan, apan kung magagawin ka mo sa kapaturan, iyong dinisyon ang pagtawag sa tinutog ng simbahan. Pinagtuko, nakatuloy ko, ipugog sa Ginoo, na i-represent, Biblia, Hebrew o Sumos, itugo sa Ginoo, pinasakaw, o sa kapalit na kailangan, sa dapat na paraan, na mo ang simbahan, ang ipugog sa Ginoo, dili sa tao. Masala ko. Basilang iban mo nalagyan mga ako. Nagtayo naman kayo. Salamat kasi pag-amon sa inyo ang pagpapamina. Bisan tayo ang inyong gatuan na kayo sakit na karoon. Alang sa punong sa Ginoo. Huwag na kapatawag na sa karoon. Hindi mo nagpapaminaw sa punong sa Diyos. Huwag ka nagbalay sa punong sa Diyos. Makapatog kita kalawasan. Amen. Kung tayo ng Diyos.